Kasabay ng pagdiriwang ng ating kasarinlan ang panlunsad naman ng isang sasakyan na tunay namang gawang Pinoy. Mas ligtas kaysa converted na surplus pero hindi kasing mahal ng imported na brand new. May ulat si Charo Lugarta. Jeep ang tinaguriang hari ng ating mga kalsada. Pero pamana ito ng mga kano matapos ang World War II. Ang jeep na ginagamit natin ngayon, iniba lamang ng bahagya ang forma. Imported ang pinagmulan, pati ang segunda manong makina at pyesa. Kaya kung tutuusin, wala talagang tunay na sasakyang Pinoy. Nadaig pa ang Pilipinas ng ibang kapitbahay sa Asia na merong sasakyang matatawag na talagang kanila. Ang masakit nito, isa ang Pilipinas sa mga pinagkukunan ng pyesa ng mga malalaking kumpanya ng kotse sa buong mundo. Welcome everybody. Pero ngayon, nagkaisa ang mga kumpanyang gumagawa ng mga pyesa ng kotse sa bansa para mabuo ang Philippine Utility Vehicle, ang sasakyang tunay na gawang Pinoy. Okay. 3 sa bawat 4 na pyesa nito gawa sa Pinas. Ang makina ay brand new mula sa China. Mas mainam daw ito kumpara sa nagdagsaang mga segunda manong imported na surplus sa kalidad, kaligtasan sa daan at sa presyo. Mula 350,000 hanggang 400,000 pesos ang bawat PHUV. Ang quality na ginamit natin dito kaparehas ng kalidad na sinusupply natin pyesa dun din sa mga Japanese o American vehicles. Si Pangulong Arroyo mismo ang naglunsad ng prototype ng PHUV. Laking tulong daw ang PHUV sa mga magsasaka o di kaya'y sa mga maliliit na negosyante. Ang disenyo niya ay para sa cargo or cargamented at sa rough road. Nag-aasam ang lumikha sa PHUV na tatangkilikin ito ng mga Pinoy. Para sa Bandila, Charo Lugarta. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw po na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim na nag-iisa nating bandila.